So yun, good morning. Nandito pa rin tayo sa day 2 natin ng KMG 5th anniversary. Siyempre, kasama natin si Kasosyong. By the way, ako nga pala si Lorenzo Manalo. So nasang industry nga pala tayo, Kasosyong Lorenzo. Sa ngayon, yung industry natin ng business, meron akong pinapatakpong restaurant tsaka maliit na hotel. Ayan. Pero may plano kami mag-venture sa original na ako, yung which is barbershop. Pero inaayos pa namin. Soon to be open pa yon. Ay oo nga, napapanood ko yung vlog mo ng sa barbershop mo. Parang nagapitan mo na rin yata si Kasosyong Arvin, para pumunta na rin sa'yo, no? Sa tingin niyo po, ano ang role ng social media ngayon para mas lumago pa ang isang negosyo o yung negosyo nyo? Ay, salamat sa magandang tanong. Ang sasabi ko sa social media, nakadepende kasi yan kung paano natin gagamitin ang social media. Yung iba kasi ginagamit ang social media bilang entertainment lang sa kanila. Pero kung gusto nating pakinabangan ng maayos ang social media is gamitin natin for business, kung paano tayo kikita, kung paano tayo matututo sa buhay pag negosyo, kung gusto niyo magnegosyo, at yung mga wisdom na marami mga influencer na mga mabubuti, mas maganda yun na lang yung panoorin natin kaysa doon sa mga wala naman tayong mapapala ng mga content, especially yung mga negativity. Yun lang yung masasabi ko. Kailangan ma-utilize lang natin yung tamang paggamit. So, next question natin, paano nyo matitiyak na hindi malulugi ang unang taon nyo sa pagninegosyo? Ang sagot ko diyan, walang katiyakan na hindi ka malulugi sa pagninegosyo mo, especially una. So walang katiyakan, kaya hindi ko po pwedeng sabihin hindi ako pwedeng mag-input ng payo kung ano yung gagawin nyo para hindi malugi ang negosyo. Pero pwede nyo malimitahan ang pagkalugi. Pwede nyo maminimal yung tsansa na malugi kayo. Especially, kailangan nasa tamang way kayo kung paano ang pagninegosyo. Hindi pwedeng bara-bara lang, hindi pwedeng gaya-gaya lang, which is mas maganda dyan kung ano yung talagang alaman mo bago ka pumasok sa negosyo. Example, kung anong trabaho mo ngayon, dapat related doon yung negosyo papasukin mo. Kasi kung hindi, pag-aaralan mo pa, maraming oras pa ang gugugulin mo bago mo matutunan ang pagninegosyo. Samantalang kung alaman mo na kung paano gawin ang negosyong papasukin mo, mas mataas ang tsansa na hindi ka malugi. Pero hindi pa rin guarantee na talagang hindi ka malulugi. Dadaan ka kung malulugi ka, pero hindi yun yung ang importante doon, kahit nalugi ka, alaman mo kung saan ka nagkamali, kung paano ka mag-a-adjust, kung anong dapat mong baguhin. Yun ang may payo ko lang para mabawasan ang pagkalugi. Pero hindi ibig sabihin, maiiwasan ang pagkalugi. So, ibig sabihin nyo, kasosyo, kung pagkakaroon natin ng core gift, yung anong meron tayo, kung anong hilig natin, doon tayo magsisimula sa venture na papasukin natin. Pwedeng sa core gift mag-uumpisa, pwedeng kung ano yung hilig mo, kung ano yung talent mo, marami kung ano yung alam mo, kissing point na hindi mo siya talent, hindi mo siya core gift, pero alaman mo siya at magaling ka sa isang bagay na yon na sa iyo parang madali lang pero sa iba mahirap. Ang negosyo na madali mong magawa is yun yung bagay na negosyo sa iyo. So yun yung huling tanong natin kay Kasosyo Lorenzo. Ano yung may ipapayo mo sa mga magsisimula pa lang na gustong pumasok sa mundo ng pagninegosyo? Ay, salamat sa magandang katanungan. Ang may payo ko lang sa mga gustong mag-umpisa magnegosyo, bago kayo magnegosyo, hanapin niyo muna kung ano yung alam niyo, kung ano yung kaya niyong gawin. Kasi kung magnegosyo kayo at hindi niyo kayang gawin, wala kayong alam, mahirap na patakbuhin ang negosyong hindi mo alam. At ang isa pang mahirap diyan ay kung mag-uumpisa ka ng malaki ka agad. Kailangan testingin mo muna, umpisahan mo muna ng maliit, testing up, doon ka muna sa testing process. Kumbaga parang gagawa ka muna ng maliit. Pag nakita mo na gumagana, pag napatunayan mo na gumagana, saka mo siya i-improve, malakihin, hanggang sa madala mo siya sa level na gusto mo. At kung kayo naman nagkaroon ng setback, kabiguan, huwag kayong panghinaan ng loob dahil lahat naman dumadaan sa ganyang proseso. It's a part of learning na magkakamali tayo. Ang importante malaman natin kung saan, alamin nyo kung saan kayo nagkamali at baguhin nyo kung siguro doon sa mga attitude. Disiplina, importante sa negosyo. Siyempre kailangan matuto tayong makinig sa mga iba na mga nakarating na doon sa gusto nating puntahan. Para sa akin, ang tingin ko dyan, very fulfilling naman kapag natutunan natin. Huwag matakot. Kailangan, lakas ka rin ng loob. Huwag matakot mag-umpisa. Diyan naman lahat nag-uumpisa lahat sa
pagsisimula. Kaya huwag matakot magsimula. Kaya sa mga papasok pa lang, kailangan talaga natin ng disiplina. Tsaka syempre, kailangan natin yung lakas ng loob. Ay naman talaga importante pag gusto natin pumasok. Lalo na kung gusto mo na pumasok sa mundong ito, lakasan ng loob. Tsaka ito, mga makakausap mo na, mga totoong negosyante na hindi lang kwento-kwentong negosyo. So yun, maraming salamat Kasosyong Lorenzo sa oras mo na inilaan. So yun, thank you guys. Maraming salamat din nga pala Kasosyong Kasosyong Christian. Christian. Maraming salamat Kasosyong Christian. Pakipollow nyo na lang yung page ni Kasosyong Christian. Siyempre, ang gusto ko sama-samang umasenso ang bawat Pilipino. Tayong lahat, sama-sama tayo sa tagumpay. At pagpalain po tayo ng Diyos.